Hi, kami nga pala ang Family Dales. Kami ay nagplano na magtrabaho sa ibang bansa para makipagsapalaran at ang napili namin lugar ay Canada. Tara, samahan nyo kami sa journey namin dito sa Canada. Ito pala yung pangalawang araw namin na ilalabas namin ang anak namin dito sa Canada. At tamang-tama may event na nagaganap dito malapit lang sa bahay namin, kaya pupuntahan namin. Para naman hindi siya masyado maboring sa bahay. Kasi namimiss niya rin ang Pilipinas. Alam niyo naman, almost 2 years din na hindi namin siya nakasama. Buti nga sumama siya sa amin dito sa Canada. At hinahanap pa rin niya yung mga magulang ko sa Pilipinas. Pero alam naman niya at nakakaintindi na siya kung bakit siya nandito sa Canada. Ay yun ay para makasama kami. At sabi naman niya, happy naman siya nakasama kami. At ito na nga, ay bumili kami ng ice cream. Hindi kasi kami makapasok din sa event. Wala kaming dalang cash. Kasi para ka makapasok din sa event, kailangan mo magbayad ng ticket na $10. Wala kaming dalang cash. At ine-expose ko rin siya sa mga batang Pilipino dito para matuto siya mag-English kasi nagtatagalog siya. Nakakaintindi naman siya ng English, kaso hindi siya nakakasagot ng ng English. Kailangan kasi matuto siya ng English, pero ang bata naman ay matututo agad at madaling maka-adapt. Kasi nga, papasok na siya next week. In-enroll na namin siya sa schooling dito. Dito pala sa Canada ay libre ang schooling. At syempre, may matatanggap ka rin na child benefits dito sa Canada. Madali lang mag-apply para sa schooling ng anak mo dito sa Canada. Ang hinahanap lang nila ay work permit. Pwede ka naman mag-apply sa online, sa mga website ng school na malapit sa inyo dito sa Canada. So, habang wala kaming pasok ni Mrs. ay ini-introduce namin siya sa lahat ng mga bata dito sa malapit sa amin. At pinaglalaro namin siya para medyo masanay siya mag-English. Ang kaso lang ay ang sagot niya lagi ay inchik. Hindi niya maintindihan. Kagandahan lang dito sa aming lugar ay madaming pwedeng paglaruan ng anak ko. Dito pinuntahan namin ang library. May space dito para sa bata. At every morning ay pinapakita namin sa kanya yung mga bata na pumapasok at sumasakay sa bus para masanay siya. At pinaparamdam namin sa kanya na masaya pumunta sa school. Na alam ko medyo mahihirapan siya at mag-a-adjust. Pero okay man dito sa Canada. Sa mga edad ng anak ko na katulad ng edad niya ay mga friendly yung mga bata. Huwag lang yung mga teenager. Kasi uso rin din ng bullying dito. Kaya medyo kinakabahan din ako para sa anak ko. Pero yung mga edad na katulad ng anak ko ay hindi pa uso ang bullying. At ito nga pala yung school na papasukan ng anak ko, pinuntahan ng misis ko. Nakatulog kasi yung anak ko, hindi namin siya nadala. Dahil nga may jet lag pa rin siya. Kaya naiwan kami sa bahay, kaya si misis na lang ang pumunta para i-check yung facility na papasukan ng anak ko. Hindi naman almost na mag-aaral sila dito. Halos nga daw nang gagawin ng mga bata dito ay paglalaro. Yung mga bata kasi dito sa Canada ay sobrang independent kaya yung anak namin ay matututo talaga mag-isa. At alam ko mahihirapan siya sa una pero sana naman maka-adapt siya kaagad. At para rin naman yon sa ikabubuti niya. Comment ka lang dyan sa baba kung nagpaplano ka na pumunta dito sa Canada at may mga katanungan ka ay sasagutin natin. So please like, comment, and subscribe. Bye!